Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle, pero naman, kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre, Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Janice. Ikakasal na po ako sa boyfriend kong taga-England. Pero hindi ko pa rin po maalis-alis sa puso ko yung aking ex-boyfriend. By the way, 24 years old na po ako. Meron po akong live-in partner. At siya yung first ko sa lahat. Except po doon sa pagiging first boyfriend.
Siya po yung pinakilala kong pinakauna sa family ko at pinagkatiwalaan ko ng buong sarili ko. Binigay ko sa kanya lahat-lahat, DJ Lindsay. As in, kahit paminsan, alam kong naaabuso na ako, pati na yung pagkababae ko. Nung una naman kasi nire-respeto niya ako. Marami siyang ipinagbabawal sa akin. Ganitong mga suot, bawal kang gumalaw sa ganitong paraan. Pero naiintindihan ko naman siya. Alam ko na ayaw niya lamang akong mabastos. Akala ko, DJ Lindsay, siya na po ang the one for me. Hindi ko kasi makita yung sarili ko na wala siya sa buhay ko. Parang hindi ko kayang makita yung sarili ko na ikakasal sa iba at magkakaroon ng pamilya. Napakasaya namin. Until he cheated on me. Hindi ko na mabilang lahat ng panloloko niya sa akin. Kapag nahuhuli ko siya, siya pa ang galit. Ang reason niya, ginagantihan niya lang daw ako. Hindi ko nga siya niloko kahit minsan. Pero sa isip niya, nanloloko ako. Maraming beses ko siyang inintindi dahil mahal na mahal ko siya, pero deep inside, nasasaktan ako sa mga ginagawa niya sa akin. Sinamahan ko siya simula sa umpisa. Nagtayo siya ng negosyo. Ako ang nandyan para suportahan siya. Ako na yung kasama niya sa lahat-lahat. Hanggang sa lumago yung negosyo niya. Nagkaroon ng iba't ibang location. Nakapagpundar ng 2 palapag na bahay. Akala ko mas titibay yung relasyon kapag masaya na kayong dalawa. Pero doon pala lalala yung kanyang ugali. Mas niloko niya pa ako noon. Nung narating niya na yung pangarap niya sa buhay, nakalimutan niya na ako. Yung taong unang naniwala at nanatili sa tabi niya. Paulit-ulit niya akong niloko gamit ang iba't ibang babae. Napakasakit. Nung pinaamin ko siya minsan, sinabi ko sa kanya na hindi ako magagalit. Basta sabihin mo lang sa akin yung totoo. Inamin niya nga. Meron siyang mga nakakasamang ibang babae. At hindi niya raw ako naiisip sa tuwing ginagawa niya yon. Nasasaktan niya ako kapag nag-aaway kami. Pinapahiya niya ako sa ibang tao. Wala na talagang respeto sa relasyon na ito. Kapag naman iniiwan ko siya at sinasabi ko sa kanya na aalis na ako dahil hindi ko na kaya lahat ng ginagawa niya, nagmamakaawa siya sa akin. Ayaw niya. Ayaw niyang pumayag. Sinusuyo niya ako, umiiyak siya, lumuluhod siya para lang balikan ko. Ilang beses nang nangyari yung ganyang setup. Hanggang sa nambabae ulit siya. At pinili niya yung babaeng yun dahil ginagastusan daw siya nun. Tinutulungan sa mga pagpapaayos ng kung ano-ano sa kanyang negosyo. May silbi daw sa buhay niya. Saktan ako ng sobra nun, DJ Lindsay.
pakiramdam ko nanliit ako. Kasi nung mga oras na yon, iniwan ko lahat para sa kanya. Trabaho ko, pamilya ko. Pinanindigan kong mahal ko siya kahit ayaw siya ng mga magulang ko. Napagod ako, naubos. Kaya hindi ko na siya pinaglaban. Umalis po ako papuntang Maynila para makalimot. Doon, nakilala ko itong Afam. Nagkaintindihan kami, nagkainlaban. At unti-unti, nakalimutan ko yung sakit na binigay sa akin ng ex ko. Pero nung nakita ko ng ex ko na okay yung relasyon ko, eto na naman siya. Kinukulit na naman ako. Gusto na naman niyang makipagbalikan sa akin. Nang minsang umuwi ako sa probinsya, hindi para sa kanya. Kinailangan kong umuwi doon para sa binyag ng pamangkin ko. Pero dahil sa kahit papano meron pa akong nararamdaman para sa kanya, pinayagan ko siyang makipag-usap sa akin. Ang sabi niya sa akin, iniwan na raw niya yung babae para sa akin. Pero ang kapalit daw, baka naman daw pwedeng iwan ko na yung Afam ko na boyfriend. Di ko ginawa. Hindi ako pumayag, DJ Lindsay. Pakiramdam ko kasi sobrang laki na ng chance na binigay ko. Daming beses akong umiyak para sa kanya pero walang nangyari. Di naman siya nagbago. Paulit-ulit niya akong sinaktan. Hanggang sa dumaan yung ilang buwan, doon ako natauhan, DJ Lindsay. Ang sabi ko, hindi na talaga magbabago yung ex ko kahit pa magkabalikan kaming dalawa. Iniwan ko na ng tuluyan lahat ng alaala na meron ako with my ex-boyfriend. At yung boyfriend ko na nasa England, pumunta na siya dito sa Pilipinas for good. Nung una ko kasi siyang nakilala, sandali lang siyang tumigil sa Maynila. Pero ngayon, mas gusto niya na makasama ako ng pangmatagalan. Sobrang mapagmahal ng boyfriend ko na to. At handa siyang gawin ang lahat para sa akin. Yung respeto niya para sa akin, sobra-sobra, DJ Lindsay. Ito yung bagay na akala ko never ko nang mararanasan. At ngayon, ikakasal na kaming dalawa. Napaka-perfect ng lahat. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit may something sa sarili ko na parang may kulang sa akin. Na para bang kailangan kong may makausap ulit mula sa nakaraan ko. Hindi ko pa naaalis yung ex ko sa puso ko. DJ Lindsay, tama ba itong nararamdaman ko? O baka naman dahil nasaktan ako noon. Kaya hindi ko makalimutan yung naging relasyon namin. Ano po bang dapat kong gawin para makalimot?
Alam ko na hindi fair para sa afam kong boyfriend ang nangyayari ngayon. Dahil ikakasal na kami very soon. Tulong naman po. Ito po ang lihim ng aking liham.